Hello. Hello. Hello po sa inyo lahat. Good afternoon po sa inyo lahat and we are live. It's me, David. Kumusta po kayo? Isang maulan na afternoon po mula dito sa po tayo ngayon? Nasa Musashi Shinjo. Ito po tayo sa residential neighborhood ng Musashi Shinjo. It's actually raining. May hawak po akong payong just in case umulan po ulit. And alam niyo naman po, umulan umaraw, hindi po matatapos, hindi matatapos ang ating araw kung hindi po tayo live video. Again, the intention of this video is to share this amazing business opportunity that I am into while also learning and practicing what it takes how to become a successful entrepreneur. Ito po actually whether you are looking to open your business or to develop your mindset, you are in the right place. And also we are also practicing how to unlock our true potential through personal development, because yun po ang aking goal. That's one of my goals, and I want to help people just like you that are watching. If you want to achieve more in life, if you want to level up your life, if you want to open up your business, you're in the right video. You're in the right live stream. So yun po, let's go straight away po on our topic. Kahapon po, we are talking about teamwork. Now, I chose this topic because this is ito po kasi yung ginagawa ko every day. This is what I practice every single day. And it's really also one of the requirements for you to be able to become successful in becoming an entrepreneur. So what is this topic that I'm talking about is fostering a growth culture. Growth culture. Ito po yung ginagawa ko ngayon, personal growth, because I want to be able to grow each and every day, grow as a person, grow as an individual human being, and grow as a successful entrepreneur at one point. So the first topic and the topic that we are going to discuss is creating a business environment that fosters learning and growth. This is really important because if you want to achieve something in life, if you want to become something in life, you have to learn. You have to learn and grow. Kasi po, ang buhay po, akala ko dati, nung teenager ako, just to give you a quick story, akala ko dati, nung teenager ako, after mag-graduate ng college and high school, tapos na ang lahat. Pero hindi pala. Hindi pala. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. Mas lalo na po ngayon. Gusto ko po kasi maging successful na entrepreneur. And I'm practicing what it takes to become successful as of now. Para alam niyo po yun, ma-develop niyo yung mga skills na kailangan niyo in order to be successful in something that you really want to achieve. So first one, let's go back to the topic now. In order for us to build a successful business or reach a goal, it is really important to promote like a growth culture or learning culture. Nabanggit ko po kahapon, at one point in your life, at one point in this business, you will have your own team. And ayun po yung gagawin ko. Once I have my team, I will develop a growth culture where we are growing and we are learning most of the time. So ito po, paano ba natin magagawa ito? How can we do this? How can we achieve this? Number one, one of my favorite words, you must need to promote a growth mindset. Growth mindset po, napaka-importante. Ilang beses ko na po nabanggit to. Ano ba yung growth mindset? Growth mindset is skills and intelligence can be learned through continuous development, and it will be developed in continuous growth. Like if you want to develop a skill, you are going to make mistakes. It's okay to make mistakes. Magkakamali ka talaga, and in making mistakes, you are going to grow. So very important po kung meron po tayong gustong marating, and I want to implement this in my future team,
na magkakaroon tayo ng growth and learning culture. Kasi sa totoo lang po, hindi po talaga dapat natatapos hindi po dapat natatapos ang learning. Kasi pagka you give up or hindi na po kayo natuto, that means you will stop as a person. Lahat po ng mga bagay around us is always changing. It's always evolving. So it's really beneficial for us if we can also grow and learn with them, di ba? Wag po tayong matakot mag-aral ulit. Wag po tayong matakot magsimula ulit dahil sa pagsisimula po ng panibagong skills, sa pag-discover po ng panibagong skill, magkakaroon po ng panibagong branch. Magugulat tayo na kaya pala natin siya. Ako ngayon, nagugulat ako, kaya ko pala magsalita sa harapan ng camera. Diba? Kasi this is one of my greatest fear before. Ito yung isa sa mga kinatatakot ko, humarap sa mga tao, magsalita sa harapan ng camera, say what I am thinking, say my thoughts. I am afraid of this before. Now, naginawa ko na siya ngayon, naisip ko na wala naman palang kwento yung kinatatakot ko. At lahat ng mga iniisip ko ng mangyayari, hindi naman pala siya nangyari. So yan po, let's go to the number 2. Provide learning opportunities. Ito importante. At one point, offer your team or offer your people that you you want to grow with courses, training sessions, workshop. Kasi importante po na magkaroon kayo ng learning, continuous learning. Kaya I'm so grateful in the business that we have and in the community that we are in. We are always developing this. Meron po kaming weekly mastermind training. When I say mastermind, yung pong mga top earners, yung mga top leaders sa aming global community, nag-step up po sila at nag-represent po sila in front of us. When I say in front of us, digital po siya. So meron po kaming training about how to run the business, how to do advertisement, training kung paano ka makakawala sa iyong comfort zone. So marami kaming topics every week. We change topics every week, and also if marami pong tao na nagre-request ng isang topic, ginagawa po namin siya ulit. So that's a really important part and benefit of our community. Meron po kaming continuous learning. And number 3, you have to encourage collaboration. At one point, you need to collaborate with somebody else. When I say collaboration, makipag-collaborate, makipag-usap ka sa ibang tao. Kailangan mong alamin kung ano yung mga insights nila. Kailangan mong alamin kung ano yung mga bagay na nag-work sa kanila. Parang nag-share kayo ng mga ideas. Parang nagkakaroon kayo ng brainstorming. Like I do this with Coach Marie. One of the members of our community, Coach Marie, we do collaboration every time. Like last week po, hindi kami nakapag-live kasi meron po akong sakit. Inuubo ako, hindi ako makapagsalita dahil. Hopefully this week, we can collaborate again and do a mastermind training for the people that wants to learn. So yun po yung point po ng aming pagla-live is turuan yung mga tao at yung mga taong gusto magbukas ng negosyo nila at yung mga taong gustong matuto through personal development. Yun po yung goal namin ni Coach Marie. And yung number 4, ito po yung pinaka-importante na I think all of the leaders needs to do this, is you have to lead by example. When I said lead by example, kung meron kang dinidiscuss sa inyong people, sa iyong mga tao, say within your team, you have to do it first. Kunyari, dinidiscuss mo sa kanila yung the value of consistency. You have to be consistent sa sarili mo, di ba? You have to practice what you preach. Hindi ko po sinasabi to dahil perfect ako. Ako rin po, this serves as a reminder to me dun sa mga bagay na kailangan kong practicein. Also me, this is also a reminder. This live is also a reminder to me kung ano yung mga dapat kong gawin, kung ano yung mga dapat ko pong i-work through myself. So yun po, those are the 4 benefits na kung bakit ba importante ang magkaroon ng isang growth culture. Bigyan ko lang po kayo ng quick recap bago ako magpaalam. You can do a growth culture by number 1 is by promoting a growth mindset. Growth mindset na lahat po ng skills,
lahat ng mga intelligence, lahat ng mga kaalaman ay nakukuha po siya sa continuous na pag-aaral, sa pagkakamali, sa continuous na matututo, magkakamali. Yun po ang growth mindset. Lumalaki po yung ating kaalaman sa pag-explore, sa pag-explore ng mga ibang bagay, sa pagkakamali, sa sa pag-explore po ng mga panibagong bagay na hindi natin alam. Ayun po ang ibig sabihin ng growth mindset. Ang pangalawa, we provide learning opportunities. Dapat meron po tayong training, offer courses sa iyong mga team members, to all of the people within your team that wants to level up their game. Kasi pagka po natututo po kayo at meron po kayong nalalaman na panibago at yung team nyo na-apply po nila, mas lalo po silang gaganahan. Lalo po silang gaganahang mag-training, lalo po silang gaganahang magkaroon ng personal development at their own effort. Yun ang importante po. And number 3 po, encourage collaboration. What I mean by encourage collaboration is, kailangan po natin makapag-collaborate sa mga ibang tao kasi sila po, meron po silang alam na hindi natin alam. Meron po silang mga bagay na expert on their side. So it's really important for us if we are going to collaborate with them. Kasi wala naman pong masama if magtanong ka, di ba? Dati kasi, nasa isip ko, pag nagtatanong ako, wala akong alam. Ngayon, I want to ask in order for me also to learn. So it's really important po na nakikipag-collaborate tayo sa ibang tao dahil meron silang alam na hindi natin alam. We have to be open to collaboration. Napaka-importante po yun. Tsaka yung mga benefits na makukuha nyo po if you are collaborating with other people, marami po kayong matututunan. And number 4, pinaka-importante para sa akin na gusto kong i-develop sa sarili ko. If you want to develop a growing culture, if you want to develop a growth mindset, if you want to develop yung lahat ng lahat ng sinasabi ko ngayon, you have to do it you have to do it first. You have to lead by example. Kung gusto mong matuto ang inyong mga team, kung gusto mong matuto yung mga tao nakasama mo or like let's say kahit hindi sa negosyo, kahit sa iyong family, sa iyong sariling pamilya, kung gusto mo silang matutong wag malate, simulan mo sa sarili mo, wag kang malilate. Kung gusto mo silang matutong mag-develop ng value of consistency, kailangan mong ipakita kung ano ang feeling, kung ano ang pagiging consistent sa kanila. You have to lead by example. Gawin mo muna sa sarili mo para makita ng mga ibang tao na ginagawa mo talaga yung mga sinasabi mo. So yun po ang aking daily life for today. I hope that I added value po sa inyong afternoon. I hope na meron po kayo natutunan sa aking pagdaldal ngayong afternoon na to. Kasi again, the intention of this video is for me to share this amazing business opportunity that we have, while also learning and practicing what it takes to become a successful entrepreneur. So, if you guys are looking to open up a business pero hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula, if you want to open a business na gusto nyo na makawala sa paulit-ulit na nangyayari sa inyong trabaho, kung gusto nyo ng negosyo na pwede nyong dalhin sa amang bahagi ng mundo, at ang pinaka-importante sa lahat, kumita ng sandamakmak at malaking pera, this is the right business for you. If you are interested, just hit me up a message. Message nyo po ako, tutulungan ko po kayo, ituturo ko sa inyo kung paano magbukas ng itong negosyo na meron kami. So maraming salamat po sa inyong oras. I will see you guys again for my next live, which is tomorrow. Maraming salamat po. Peace. Thank you.